Okay, sir, pakilala lang kita. Okay, kasama naman natin si Sir Robert Wasay. Dito po yan sa San Luis, Batangas. At ang co-op niyo, sir, ay? San Luis Farmers and Fisher Folks Agriculture Cooperative. Ayan. So, matagal ko na naririnig yan, yung co-op nila, sir. Pero hindi kami nagkaroon ng chance magkita kasi parehas kaming supplier dati ng Rustans. Shopwise. No, farm to table. Yes, no? yes. At that time, 5 SKUs lang tayo. 6. 6 SKU 6 lang. SKUs lang tayo. Oo. But, ngayon, maswerte or mapalad sila, sir. Kasi talagang nagtiyaga sila, no? At heto yung narating nila ngayon. Apo. Nasa 24 SKU na kami ngayon. 24 SKUs na at hindi lang Rustans. May landers pa. Landers pa. Balik tayo doon sa, sabi mo na mention mo yung mga typical na reklamo or ng mga members. Okay. Bukod doon, ano pa yung mga management na ginagawa mo to keep the group intact para lalong umunlad ang negosyo? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Siyempre, sila nagtatanim. Lagi din naman po akong umiikot sa kanila. Pinupuntahan ko sila, mga taniman nila. Tapos, siyempre, malimit din naman ho kami mag-meeting. Labas, lagi naman po kami nandun. Lagi gano'n, kwentuhan, ganyan. Tapos, suggestion nila. So, tinatanggap ko naman po. Kung ano yung maganda para sa amin. So, bawat isa may... Ano bang background mo, sir? Anong Ako po, undergraduate po ako ng physical therapy ngayon. Okay. Ako po ay naging driver sa Philippine Airlines, tapos nakuha ko ng San Miguel. Doon po ako sa opisina ni Boss RSA. Doon po ako nanggaling. Ngayon medyo ginawa lang po akong family driver, kaya ako po ay nagpaalam na. Sabi ko, hindi ko po kaya yung family driver. So nagpaalam na po ako. Yan, nag-start po ako doon. Nagtanim ako dito ng gulay. Saan mo nakuha yung skills mo ng management? Andyan naman po, nung nag-start ako, andyan po yung mga nagpapaseminar, mga taga-DA, ganyan. Tapos ako po ay na-hire din ng LCDFI, yung Land Bank Countryside Development Program, as a local farm technician nila dito sa Batangas. Yan, medyo natuto na po ako ng natuto. Tapos kung saan po ako pumupuntang, kagaya pumunta ako ng Balayan, Calaka. So habang kami po ay namimili, tinitingnan ko yung nakipagkwentuhan ako sa may-ari. So yung mga diskarte nila hanggang sa inipon, ina-apply ko ano ba yung maganda. Maganda po kasi yung isang farmer ka na nakakarating ka rin sa ibang mga taniman. Kasi ano ba yung maganda nilang diskarte. So pinagsasama-sama ho. Parang hanggang sa ini-apply ko din naman sa akin kung maganda nga. Ayos nga din po yung iba. Nag-work po yung mga diskarte nila. Ay di doon ho. Yun po yung aking naging kaya medyo ako natuto din po talaga sa pagtataniman. Supplier din pala sila. Nagkakilala. Hindi kami nagkakilala. Kilala ko lang yung pangalan nila. Ayun, malaki na po ang rusta niya. May landex pa. Hindi rin para sa akin yan. Vlogging talaga ang para sa akin. Tama po. Vlogging ang para sa akin. Interview natin si Doc saglit. Sa sitawan. Doon na sa sitawan niya. Oo, di ba? Kapiraso lang, Ang idol po namin yan. Ma'am. Idol po yan. Huwag masyadong bibili ng makeup, ha. Huwag ubusin yung benta ng ampalaya sa makeup. Hindi po nakakalabas siya magwalang makeup. Labay po tayo, dito nila kaya ng pang-ulan. Magdidilig lang, naka-makeup. Ayan, kasama naman natin si Doc Senen Ragas at ang ipapakita naman natin ay ang kanyang sitaw. Ayan, ebidensya, Shopwise at saka marketplace. Ang kanyang
ang Yan. kanyang Diyan naman po dinadala dinadalhan. yung mga proceeds Ah. namin. ayan, member din Yan. sila ng San Luis Cooperative Apo, San Luis Farmers Association. Association. Ayan. Yung sa lupa. Ayan, sir. Yan. Pakita natin, sir. So ito ay nag-start ng magbulaklak. Opo, bali may bunga na May po bunga-bunga ngayon. na. Opo. Bali tinanim po namin yan ng December 19. December 19 lang, Opo, bilis. opo. Opo. Ayan. Si Doc ay nawiwili na dito sa farm. Mas gusto na niyang mag-farm kaysa sa mag-clinic. Wala po, libangan lang at Oo. para pagpapawis lang. Nag-enjoy ka. Nag-enjoy na po. Oo. Tsaka ano po mabilis kasi yung yung paglaki niya tapos parang hindi mo namamalayan, may bunga na May agad. bunga na. Mga for harvest na po kami bukas. May first harvest First tomorrow? harvest po. Banda dyan po, may malalaki na. Ang first harvest daw, sir, Doc, binamimigay. Oo, wala akong problema dito. Tingnan natin. Madami hong dito, madaming free. Ilang Doc? Gaano kalaki tong sitaw mo? Bali ito po, maliit lang po ito. 2,000 square meter. Square meter. Apo. Anong projection mo? Magkano kikitain mo doon sa 2,000 square meter, Doc? Siguro po pag pag naka 2 tonelada, tapos kung ang presyo po ngayon nasa 80. Maganda ngayon ang presyo, no? Oo, 80 po ngayon ang presyo. Mm. So siguro po more or less baka malaki-laki din. Kaya mas gusto mo na dito kaysa sa clinic. Bukod po sa kumikita din, nag-enjoy po. Nag-enjoy Oo. ka talaga. Kasi ang edad po Less namin stress ba na. dito, Doc? Opo, dahil yung weather kasi dito maganda. Pero saan kayo nakatira? Taga-Lemery po kami. Tapos Oo. dumadayo ka pa Dumadayo dito? lang po Every kami day, dito. Doc? Everyday po. Nandito po ako. Tapos dilig-dilig, tingin po kung may mga kulisap, mga insekto. Oo. Tapos sa gabi, nandito rin po ako. Paano ka naman natuto magsitaw? Ay di nung una po, nakikinig lang, nakikipanood lang. Pero yung family kasi namin, farmer din, palay po. Kaya pagpunta ko po dito, hindi naman nahirapan at medyo sanay sa bukid. Ayun, kaya sanay din pong naarawan. Ayun. Kaya po, may mga seminar din na ina-attendan po dito. Kaya po natutupo po kami gumamit ng mga fertilizer. Tapos kung paano mag-manage po ng mga gulay. So yun po, ginaguide po kami ng kooperatiba sa kayong association dito. Kumusta, sir? Malaking bagay na meron kayong kooperatiba, na meron kayong market? Yes po, oo. Kasi sa pagkakaalam ko po, pag nagtanim ka ng ganito, ikaw ang maglalako. Ikaw yung ikaw ang magbibiyahe, ikaw yung magbebenta. Dito po, hindi na namin problema. Dalhin lang sa co-op. Opo, pagka-harvest po niyan, idadalhin po namin dun sa demo farm namin. May sorting doon. Sila na pong bahala magbalot. Tapos Sila na. punta na po sa mall, sa mga, yun nga po, yung mga dinideliveran ng namin, kooperatiba. Ayan. Ayan. si Doc Sinan. Saka dito, halos pag nandito ka, hindi nagugutom mga tao. Kasi pag pumunta ka dyan, may nyog, may gulay, hihingin mo lang. Pag nandito, pwede humingi. Walang problema. Ayan. Okay. Doc, thank you so much. Sige po. Sir. Ay, sige, kuya. Punta tayo saan tayo ngayon, sir? Kamatis na lang po. Kamatis, okay. Iwan na natin yung girls. May iwan na sila. Magdidilig sila ngayon. Kasi pag may lakas ng pumunta. Oops. Pag dito muna tayo. So this time naman, dito naman tayo sa kamatisan ni Sir Bot. At super ganda ng kamatis mo, sir. Kailan ang first harvest mo na to? Nag-first harvest po ako nung nag-first harvest Friday. Bali 53 days na nakapag-first harvest na ako. Okay. So ngayon ito po ay nasa 55 days na po siya ngayon. 55. Kailan ang next harvest mo? Tomorrow po. Tomorrow. May mga harvest na bukas? Apo. Siguro po baka Mga nasa silay. 120 kilos po ang aking Ma-harvest tomorrow. harvest. Yan. Ito yung sinasabi ni Sir Victor na nagtumulong siya mag-finance. Bali hati po kami dito. Sabi niya gusto kong magkaroon din ng mga ganitong mga taniman. Sabi ko, sige po.
Nice. Okay naman po siya. Ito, dito, mas magaganda po dito sa bandang gitna. Lusog. Maganda po siya, may bulaklak, may na-harvest, may bunga. Ayan Basta may silay, okay na po yan. Silay, no? Talaga requirement. Basta may silay. Siguro 1 araw, 2 araw, hinog na po kagad siya. Anong variety to? Diamante Max po. Diamante Ng Max. East Hanggang West. ngayon, Diamante Max, ano pa rin? Actually, dito po sa palengke namin, siya din po yung tinatangkilik ng ating mga mamimili. Maganda rin po matatag siya. Ganda. Ito po ay 8,000. Na puno. Opo, puno. Ilang square meter to lahat-lahat? Hanggang doon sa taas na yan? Doon po sa taas na yan. Nasa ata Ilang- po, mga parang 5,000 square meter. 5,000 kalahating hektarya. Kalahating hektarya po. Ito ang kalahating hektarya. Ito naman pong poste na to, kung tawagin daw dito ay usiw. Oh, ito. Ayan po ay galing Lubo, Batangas pa. Doon ko po kinuha. Oh, 13 pesos ang bawat isa. mahal din. Medyo 1,000 to. So 13,000 din po ang aming naging cost dyan. Siguro baka hanggang Friday, nasa 300 kilos na po yan. Mahal ba? Mahal ang kamatis ngayon. Medyo po. Ang Magkano? 90 po yung tarahan dito ngayon ng wholesale. 90 per Ang presyo kg. mo sa supermarket? Ang presyo sa amin ng supermarket is 90 rin ang kuha. 90 Pero ang rin. tara po ay 70. Anong tara? Tara po namin sa farmers, kagaya ko. Okay. Tatarahan Yeah, kasi yeah, may yeah. transpokos po kami. Oo. So, kaya yun po yung aming tara. Kasya na yan. Actually, medyo magandang presyo na ho yun. Medyo jackpot na presyo Jackpot na po na. yun. Jackpot oo. yun. Sa presyo ng kamatis. Kasi mong mababa tayo dati. ng Buwaba po yan, 20. 20. Minsan 15. Medyo magandang presyo po yun. Itinanim ko ito December 8. Ngayon, February 8, pa 2 months pa lang po niya. Every day po, 4 a.m., gising na para magdilig. Ilan ang tao mo rito? Bali, ang tawag ko po dito sa 4. 4 sila. 4 po. Anong arrangement mo doon sa mga tao? So, ang arrangement ko po doon, 10,000 libre bigas Per month. per month. So, actually, magandang presyohan na po yun. Maganda Sweldo. yan. Kasi ang iba dito, 7, 6, 7 lang naman. Sabi ko naman sa kanila, kung sakaling gumanda ang kita, edi May may bonus. bonus pa ho sila para maalagaan nila ng maayos din ang ating mga. Mm. Medyo ano ho yan, tutok din po ako dito kasi maganda ho ang yung resulta. Tingin mo, magtatagal na mataas ang presyo ng kamatis. Kailan lang nagtaas, no? Nitong mga last week ng January. January. Biglang Lumalo. sumipa pataas. Biglang sumipa pataas. Jackpot mo, eksakto. Sana po. Blazing, Hanggang kailan to? Mga 3 months, 2 months, 3 months. mga ganyan. Tumataas. Ano po yan? Bakit alam mo ba na tataas ang presyo? Hindi naman po. Hindi ko naman po alam. So, ang ano ko lang ho is para yung pinagsusuplayan niya po, meron kaming sureball na laging supply. Mga swertihan, parang swertihan din po. Pero hindi naman totally swertihan. Kundi basta pagkakaimitan may di lagi kayong may income. All year round naman ang allocation mo ng tomato. Ng tomato, all year round po. Sitaw, okra, ampalya, kalabasa. All year round po yan. Ang talong. May kamote ka rin? Wala po kaming kamote dito. Oh, okay. Dilig-dilig nga lang po. Actually, pagka po ganitong tag-araw, mas less ho ang maninira sa ating mga gulayan. Mas less ang peste. Ang peste. Kaya ako, konti lang din spray ko dyan. Kaya ito, basta regular po ako, 3 to 4 days, spray ng konti. Para hindi lang siya puntahan na. Preventive na. Dito po sa bandang gitna, maganda malalaki. Punta nga natin yun, sir. Punta po tayo dito. Ito naman, mga bagong patraktor. So, naka-schedule po February 16. Itong kabila? Aha. Sa'yo rin to? Eggplant naman. Kay Kuya Doc po. Ay, Nirenta kay ko Doc yan. para binibigay ko sa kanila. Dahil ako po may doon 2 hectares na. Meron po akong traktor na rin ha. Tatanim ko po siya April. Ano po yan? Nilaland prep ko na po. Kumbaga para pinapasingaw po namin. Asan naman yung kay Ma'am Mariel? Na doon medyo malayo po yun
kumikita rin siya. Pakukunti ho, okay din naman po. Ay, Okay. Nag-ano sila. pinapagupitan ko ho. yan. Okay. Pakita mo yung ano. Sir, explain natin, ba't mo pinapagupitan yung ilalim? Kasi kaya ho ginugupitan yung ilalim. Unang-una, dyan po nagsisimula yung yung mga maninira. Kasi ang dahon po niyan ay maselan ho. Kapag ka ho nagkaroon ng mga leaf miner, ganyan, o yung parang kalawang, Oo. ang ilalim hanggang tataas na po yan hanggang ibabaw. Mm. Pangalawa po, para yung ibang vitamina ay dito na pupunta sa... Hindi na ba kailangan ng halaman yung daon sa ilalim? Sa tingin ko po, parang hindi na nila masyadong kailangan yun eh. Mm. Tapos para maiwasan din yung pagtanda ng Mm. halaman. Mm. Kapag huwi natutuyuan ng mga dahon, ayan, nandiyan na po, pati ibabaw niya maapektuhan na ho. Mm. Parang ang tendency din niya po is tumaas. Tumalbos ang tumalbos. Mm. Itong kamatis. Minsan niya umaabot yan, lampas tao. Pinapakyat mo talagang gano'n? Oo. Minsan po maabot yan. Hanggang dito, sir? Oo, yan. Pagka po yung naaalagaan niya po ng maganda, maabot po yan lampas tao. Ganda ng taniman mo. Iba talaga pag naalagaan. Yun po ang napakahalaga. Yung hindi kayo sasala sa pag-apply ng abono, pag-spray. Mm. Kasi dapat po connected din siya within 10 days. Hindi ho pwedeng pa, 20 days, 15 days. Hindi ho kumukonek ho ang pagtalab ng ng abono. Tsaka po ang pag-abono po dito, bukod sa ilalim, bukod sa talbos. May abono rin po kami sa talbos. Marami din po siguro ito. Baka ho, makaka-200 kilo na kami. 200 kilos. Yung sunod na harvest. Galing. Dali lang. Mahusay yung farmer. Eh di ako naman po ang napunta. Ako ang nagtuto. Kahit kay Kuya Dokoya, kahit may tawon yan. Ako rin po. Bago mag-apply ng abono, bago mag-apply. Ano ba yung gamot? Ako rin ho ang nag-ano. Kasi ang po niyan, kita niyo yung ampalya at tomato, ang average niyan. Ang ampalya nag-average lang ng 60 ngayong year na to. Oh. Isipin niyo, dati kami 50, big time na. Pag nag-60 ho yan, di lalo na. Tsaka ang maganda ho niyan, unang-una nga yung market. Okay po, okay din ho yan. Sali pa nga ho yung mga ko doon, million kumita dito sa kamatis. Isipin niyo, 2 hectares kamatisan yan. Pag nag-60 yan, siguradong million yan. Kasi ang 2 hectares makaka-harvest kayo dyan ng mga hanggang 50 tons eh. Kwentahin niyo po, sa 60, sa 50, hindi kayo may 2 million na. Ganda. Sir, mga magkano pag mag-invest? Dito po ang kapital namin ay nasa 200. Ito, 200 na ito. Ang maganda rin po ho nito, ayan, kagaya niyan. April 28, naka-schedule ko na po ito sa Ampalya. So, konti na lang ho aking kapital. Ang kapital namin, siguro mga hanggang 20 to 30,000 na lang. Harvest na uli. Sa lawak po ito. Ito ay baka pumitas ng hanggang 600 kilos. Isang harvestan. Kung Nagdadagdag ka lang ng farmer at investor kung lalaki yung allocation mo. Actually, may mga lupa pa naman po ako diyang mga nakabakante na nakatiwangwang. So, ang ariendo ko dito is 20,000 per hectare. Per hectare. Per harvest? Per year? Per year. Ito, 10,000 po ito, ang ariendo ko. So, pag may awan siya, sa harvestan lang. Ganun po ang ko dito, ariendo. Ayan, kagaya niyan. Sa hektarya, 20,000 po. Tapos sinatay ko sa 2 farmer. Tigahap sila. Ang akin naman doon, 2 hectares. Kamatis. Kumusta kayo, Ma'am Mariel, kumita na siya? Oo Ilan na naman. siya, no? Ilang taon na yon? Siguro mga 3 years na. 3 to 4 years na. Nung una, medyo struggle din siya, no? Ano ho ang ganda nito is yung berdeng-berde pa. Maberdeng-maberde pa. Schedule ko ho nito, 9 ng abono. Malinis. 4 sila Yung isa, ayan ang tao kong yan, kapag may day off ako doon sa aking restaurant, kinukuha ko rin yan. Hindi ba masyadong magilid yung yung tanim dito sa Tama po yan, 3 dangkal. Dahil ngayon po, lang yan. tag-araw, pero pag tag-ulan, medyo ina-adjust ko ng konti. Depende din po sa season. Kasi So, pag pag tag-araw, hindi naman po siya talaga gumagarbo, kagaya ng tag-ulan I see. Mas matipid kasi mas maliit yung mulch.
So pag tag-araw, yan, okay lang kung medyo malapit. Pero pag tag-ulan, dapat mas malayo ho ng konti. Mga 3 dangkal. Ito po, 2 dangkal eh. Pag tag-ulan, ginagawa ko 3 dangkal. Ang pagitan. Ganda. Ano yung nasa dulo na yan? Kubo. Nasa kubo nila. Kubo ng mga tao. Butit hindi ka nawawala ng tao. Hindi naman po. Awa ng Diyos. May ano rin, may mga pasaway din. Oo, may hindi naman mawala. Dati may mga tao din ako. Kaso pagka hindi ho nasunod, hindi. Ano, Wala na. tinatanggal ko na. Kuhuli ho ng bago. Yun ang ang mahalaga ho yung tauhan. Kasi hindi naman ako oras-oras ay nandito. Kapag sila palpak, eh, hindi ho. Pagpagpag din yun. Kaya kailangan unang-una sa tauhan palang maayos na. Eh, yun naman ng mga yan, di usapan namin, libre bigas lang. Ano ha, ay palabas kami restaurant, ay di lagi ko doon binibigyan ng ulam. Minsan pag namamalengke ako, kasama din doon sila, binibigyan ko din sila ng ulam. Minsan pag sumasyat ako, binibigyan ko din silang pambiling gin. Kaya wala naman silang masasabi na sila pinagdamutan ko. Maganda po isang hektarya. Yun ay gusto ko din isang hektarya. Bukas, harvest na po. Sayang hindi natin nakita yung harvest, no? Ay, bukas, anong oras ang harvest mo bukas? bukas ko ng pahapon. Hapon pa. Pang ano pa yon, the other day pa. Totoy! Awas ang gripo! Tay, tatransfer ko na para. Saan ang ano nyo? Saan nanggagaling yung tubig? Diyan lang po, may linya po dyan ng tubig. Ay, wala na, puno na. Puno na Hindi pala, deep well? Deep well pa. Deep well. Ayan, Sir Bot. Apa. Mag-closing na tayo. Ano po ang mga pinaka-importante na natutunan mo dito sa farming? Siguro po, mamahalin. Kailangang mahalin natin ang ating pagtatanim. Kasi hanggang sa simula ng pagtatanim, bumulaklak, talagang sinusubaybayan po namin yan, inaalagaan ng maayos. Actually, kinakausap ko po yan every morning. Para din ng tao yan. Naman. Kailangan din ho sigurong bigyan ng magandang atensyon ang ating mga tanim na gulay. Ayan po yung aking ginagawa. Oo. Ano ang sekreto mo? Paano mo nami-maintain yung 20 hectares ba? 40 hectares? 30 hectares 30 po sa hectares. taniman ng iba. Paano mga mo farmer. na ano yun? Kasi ikaw nagsusupervise ng lahat. 30 Mm-hmm. hectares. Paano mo inahati yung sarili mo para ikutin yung 30 hectares? Siguro po ano lang, ika nga ay di may konting oras, ganyan. Tsaka yung kumbaga talagang tamang pag-schedule lang sa bawat isang membro ng farmers. Sila naman po lahat ay medyo marurunong na. Hindi medyo, kung hindi sadya pong marurunong na rin. Sadyang marunong. Konting-konti na lang yung advice sa kanila na unang-una nga po doon sa pag-schedule ng pagtatanim. Lahat naman po inaunawaan ng bawat. Kailangan sundin nila talaga Sundin yung nila. schedule nila. Apo, Para yung schedule hindi, pagdating ng harvest, hindi magkasabay-sabay. Hindi mo mabibili yun pag ma-oversupply. sobra-sobra doon sa allocation. Tama po yan. Yun po yung talagang napakahalaga na lagi kong sinasabi sa kanila yung scheduling. Dahil kung lahat tayo ganyan ay siya ay di wala akong mumura ho, mas bababa ho ang presyo. Nung una, siyempre alam naman natin ang ating mga farmers ay may kanya-kanya ding diskarte, matigas ang ulo. Pero yan ho, taon din bago ko napalambot. Taon sila din, sumunod bago sila sumunod. Iniinggit po namin sila, tingnan mo yung sumunod, laki ng kita. So, naisip nila na, susunod na rin pala ako. Tagal-tagal lang kung ikangay utay-utay, dahan-dahan na nating ipinapakita sa kanila na ang tamang pag-aano ng pagtatanim. Ano po? Na-mention mo na hindi basta sumunod nung una, ganyan. Ano ba yung mga challenges na yon? Ano ba yung bakit ayaw nila sumunod ng umpisa? Siguro po, meron silang personal na decision nila. Kagaya nun, ang i-deliver ho namin ay talong, kamatis. Meron na magtatanim ng patola. So, sabi ko, parang hindi kasi... Sinong bibili? Sinong bibili? Papaano natin, pati yung ating sinusuplayan, kailangan din natin na talagang 100% mabigyan natin.
ito yung requirement sa amin, bakit ibang itatanim mo? So parang hindi tama. Kaya sana, lagi po tayo nakikusap sa nila na pagtulong-tulungan natin. Mahalin natin yung asosasyon. Mahalin natin yung ating mga buyer. Dahil ito yung magiging sandata natin para umangat tayo. Mabuhay ng maayos. Yung lahat ng pangailangan ng pamilya, maibigay natin. So, tayo hanggang siguro po sa ngayon, pwede ko masabi na halos lahat naman po ay maganda ang aming sunuran, maganda ang aming pagsasama-sama. Dahil lahat ho enjoy kasi gusto ko laging masaya din ang bawat tao ko at lahat po sila ay kumikita. Kung wala akong naiiwan, yun po lagi ang akin. Laging dapat walang maiiwan. Kung may maliit na taniman, kung hindi may marunong turuan, ganyan. Laging aalalayan ang bawat isa. Ang bawat isa. Yun Sabi po mo, ang- sir, though ang magulang mo ay farmer din. Apo. Pero ikaw hindi naman talaga naging farmer na umpisa, no? Apo. So 6 years lang. Ka pa lang At nung nag-start ka rin sa walang knowledge, walang tamang knowledge, no? So ibig sabihin nun, after 6 years, very successful ka. So kahit sino ba na kahit wala ring alam sa farming ay pwede rin yan pasukin ito. Apo, pwede po. Ang pagpa-farming naman po, pag-aalaga, hindi naman po ganun kahirap ituro, hindi naman po ganun kahirap ding alagaan. Nung una nga po, dumadayo ako sa aking mga kamag-anak, isang bote, para lang makakuha ako ng technique, Information. paraan sa pagtatanim. Dahil una yung pag-apply pa abono, hindi ko rin alam nung una. Paglalagay ng pesticide, hindi ko rin alam. Kaya nga lang po, di tanong-tanong, matanong po kasi ako di hanggang sa Natuto. pinagsasama-sama, hanggang sa natuto na po ako. Yun lang po ang aking ginawa nung una. Sir, last word sa audience natin. Ano ang masasabi ninyo? Yung pinanggalingan mong work, wala kang kinalaman sa farming. Apo. Nag-umpisa ka sa wala. Sabi Wala, mo, apo. ang bahay mo, kubo lang. Kubo lang Pero ngayon, ang mga taniman mo, super productive. At napakaselan ng mga institutional buyers. At nandyan ka pa rin. No? Ano, sir, ang mensahe? Siguro po ang mensahe ko sa kagaya ko magsasaka, sa kagaya kong hindi naman din marunong magsaka dati, siguro po sikreto ko siguro sipag at tiyaga lang po, tiyaga. Kumbaga po habang kayo ay nagkakamali, andun po lagi na merong mas matututo kayo lagi. Mas marami kayong nalalaman hanggang sa kayo ay nagkakamali, andun may diskarte pa lang makukuha hanggang sa siguro po sa ating mga kababayan, kung wala kayong hanap buhay o wala kayong trabaho, huwag po kayong magdalawang isip. Napakaganda po ng pagsasaka sa ngayon. Talagang ito po ay negosyo na. Hindi po kagaya nung una na pantawid gutom lang. Napakaganda po. Lalo ho ngayon at sabi nga nila may sa food shortage. So ito na po yung magandang pwede nating sabihin hanap buhay, negosyo. Ito pong ating pagsasaka o pagtatanim ng iba't ibang klaseng gulay. Kasi ang pinakamaganda ho sa gulay, sino man tao, ano man ang klaseng tao, abogado ka o doktor, kailangan mo ng gulay. Kailangan mo ng pagkain. Kaya sa tingin ko po, para sa sarili ko, ay napakaganda po ng pagtatanim ng gulay at na po na bilang ako yung magsasaka. Parang pinagmamalaki ko na sa sarili ko na proud na po ako na isa po ako magsasaka. Sino man, saan man ako magpunta, kapag tinanong ano bang hanap buhay mo, ako po ay isang magsasaka. Proud po ako na ako yung magsasaka. Dito ko na po kinuha lahat. Pagpaaral sa mga anak ko, gastusin, yung ko po ng aking bahay, pinagpaayos ko, yung akin ng mga tricycle, motor, Diyan po lahat nang galing. Wala naman po akong ibang hanap buhay o negosyo. Wala po. Diyan lahat po Dito sa lang pagsasaka. lahat. Okay. Last, sir, noong tayo ay magka-batch Apo. doon sa Shopwise. Shopwise. Okay.
naranasan natin yung Aha. nalulugi. Sabi mo, everyday delivery lugi. Okay. Matagal yon, matagal na panahon yun. Halos Sir, isang taon. ngayon, na nanalo ka, okay? At wala ka na doon. Tapos na yon, no? Aha. At dumami yung kliyente mo, Aba. malaki na yung dinideliver mo. Bigyan mo nga kami ng idea, sir, ilang kilo of vegetables ang dinideliver mo Ngayon po, ngayon? On a every other day ba every yan? other day, yes po, every other Okay. day. Sa ngayon, ang amin pong volume na idinideliver, ay lagi humahigit 2 tons. Every Assort- other day. Opo. Assorted. Assorted 9 vegetable. ba? 10 10 SKU. Opo. Pero ang kamatis, ang palya, talong, Yan yung prime. yan po major. yung pinakamalaki lagi ang Order. volume. Na kung saan naman tama naman Angkop na itanim dito. Yan. Kaya sabi ko nga sana ay lumawak pa ang aming taniman para hindi ko na po kailangan mag-source out ng Lahat Ayan. manggagaling dito. At Ibig sabihin nun, kinukulang yung Kinukulang allocation po. mo, kinukulang Kinukulang. yung kaya yung itanim. Kaya nagsusource out ka pa sa iba. Apo. Gusto mo, ikaw na lahat. Apo. Dito na sa aming Ay, mga di baka farmer. maging, ano na yun, sir, 60 hectares. Oo nga. Sana po. Kaya ako po mismo nagpapasalamat sa Panginoon Oo. dahil ako nga po mismo hindi ko po alam na ako'y makakakonect sa mga ganyan. Ganito Oo. karami na ang aming gulay na idinideliver, which is pangarap ko naman yun. Pero hindi ko po din, kumbaga hindi ko po din Naisip. naisip Na na darating talagang ka dyan. mangyayari. Talagang mangyayari ganyan kalaki. na ganito kalaki. Major player ka na ngayon, sir. Isipin nyo, dati isang truck lang. Ngayon, 3 truck na ang aming pa Manila. Ay talagang, sabi ko nga po, kahit ako'y hindi mayaman, at least, yung pangarap ko, na dumami ang aming mga buyers, ay nangyari. Sa Okay. ngayon. Sir, sa estado mo ngayon, nalulugi ka pa ba kung hindi na? Sa ngayon po, pwedeng hindi ko na po sabihin kaming nalulugi. Ayan. Medyo, kung positive po, kahit maliit, at least ang laban ko po, at least positive. Nagpa-positive na kami. Siguro nga po na, kumbaga, yung iniisip ko noon na pangmatagalan naman, na kahit kami malugi noon, baka sabi ko nga po, baka dumating yung time na kikita naman At kami. dumating. At ngayon na ito na siguro Word, nag-harvest ka Aha, ngayon. dumating na. Siguro, sana ay patuloy pa kaming patnubayan ang aming mga farmers member na kumita palagi. Dahil dyan lagi sila magiging interesado kapag laging kumikita ang ating mga farmers. So, Which is, dapat naman po talaga kumita dahil masisipag. Kailangan nilang kumita. Masisipag po sila. Dahil ako'y naniniwala, pag isang tayo masipag, dapat hindi po kayo mahirap. Ayan. Dapat uunlad ang ating buhay. So I hope na inspire ho kayo sa ating success story ngayon, no? Si Sir at ang kanyang cooperative. Ako po ay driver lang. Driver lang po ako sa Manila. Matagal po akong driver, almost 18 years. Halos lahat po ng Maynila dyan, VIP driver ho ako. Lahat po ng iskinita dyan, alam ko. Lahat ng klase sa sakyan ata ay na drive ko na rin. Kaya yun nga po, sabi ko, mekaniko o magsasaka. Yun ho ang aking pupuntahan. Tama ang decision. So siguro po tama ang naging desisyon ko ngayon. Sir, thank you Maraming so much. salamat, sir. Thank you so much. Maraming salamat po. Grabe, no? Grabe. Inspiring. Inspiring. Okay, sir. Okay. At ano na, oh? Ay, tayo umikot muna ha at may kape doon, tayo magkakapila. Saan? Doon sa opisina. Sa opisina. Babalik si, ano dan? Si Ay, di Sir? tatawag ako si Parang Victor. Kung hindi, ihatid ko kayo doon. Sige. Let's go. Ay. Sir, sabi ko. Dok. Maraming remembrance kay Yun, para kita mukha. Ganito dito ako. Same na same itsura. Kamukha, no? Kamukha.
lang nasa ba? Sa kailan ang uwi nyo? Balik Manila, wala pa? Bukas po ng hapon. So bukas ba nakabibigyan ng gulay o ngayon? Ay, bukas na po. Bukas sa laan. Ano kasi, depende pa kung makakancel yung namin kinabukasan, baka mag-stay kami. Maganda po sir kung mas makaalis mo ng hapon kayo na dito para puno na ng gulay. Bukas ng hapon. Mas puno na po kami ng gulay. Ma'am, kain muna ho tayo ng saging na saba. Nilabo lang po ito para may itim. Ano ha? Bago ito. Wala po. Wala, okay. Chips. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.